my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Anyways, grabe talaga. Itong mga nangyayari, no? Kagalit tuloy si feeling ko, Sir Mike, mambibiting. Hindi, buong buo ito. At saka nga pala, no, yung ating, kilala nyo ko, ha? Kilala nyo ko sa mga nagre-react tungkol sa mga nauumpisan nating laban. Kilala nyo ako makipaglaban. 'Di ba? Hindi po pwedeng hindi natin maipanalo. 'Di ba? Lahat yun dapat pinaplano. Huwag masyadong hindi lahat dinadaan sa tapang. 'Di ba, mga kababayan naman. 'Di ba? Meron tayong prinsipyo, meron tayong bayag. Pero minsan kailangan nating ayusin ng maayos, plantsahin yung mga bagay-bagay bago tumodo. 'Di ba? Anyways, hindi naman natin masisisi yung iba kung ganun yung opinion nila. Anyways, eto na nga'y nakakabahala. Etong ngayon ay feeling entitled. Walang iba kundi si Mang Kanor. 'Di ba? Grabe, feeling entitled talaga. Naloko na. Akala mo, alam mo yon, yung parang gusto niyang gayahin yung estilo ni Cardinal Sin. Naloko na. Diba? Pero alam mo, medyo nakakabahala rin kasi alam niyo naman maraming mga kababayan tayo na madaling maniwala sa mga sinasabi ng mga, yan, tulad nila ng mga nagiging leader ng mga organisasyon, maraming mga tagasunod, 'di ba? Madali nilang mapaniwala yung mga tagasunod nila kasi feeling nila kung ano na lang yung sasabihin ng kanilang poon, yun ang tama. Ngiyak-ngiyak na yung mama eh. Oo. Kasi nga mga kababayan, actually, no, kita nyo naman, no, eto lagi yung mga natin, yung mga galaw niya yung topic natin. Siya lagi yung ating napag-uusapan. Bago tayo masadlak sa isang controversial na issue. Naloko na. Sabi ni Boss Teteng, Boss Mike, lagot ka sa putol. Sino yun? Ano na balita? Eto, si Mang Kanor, nagngangawa na naman. Naloko na. Pero alam nyo, tulad na sinabi ko, nakakabahala ito kasi nga dinadamay niya yung mga yung kanyang mga tagasunod, 'di ba? Dinadamay niya pati si dating Pangulong Duterte, pati si Sara. 'Di ba? Hindi ba umubra yung plano na si dating Pangulong Duterte muna yung bumanat, hindi kinagat ng tao. Ngayon eto naman, etong mga leader nila mauubos na sa kakangawa 'di ba? Sinubukan naman ngayon si Pastor Q, baka naman na sumama yung mga tao, yung mga Pilipino, dahil nga ang kanyang panawagan, mga kababayan, ay siya na daw. Oo, siya na daw ang mangunguna para pangunahan ng bansa. Sige, panoorin na nga lang natin. Alak ng pating to si Pastor, si Mang Kanor, no? Pasok! Yan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan. Huwag kayo masusuka, masuka kayo. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino. Ayan puputulin ko doon. Ang pangungusap daw niyang yan ay napakahalaga para sa ating lahat na mga Pilipino. Ayan, tandaan niyo yun.
yung pangungusap na yan ay para sa ating lahat na mga Pilipino. Oo, 'di ba? na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Mm. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang Mm. appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Mm. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero Ibig sabihin, dahil nanganganib ang buhay ko, oo, dali. Dapat daw magpapa-press conference siya. Ngayon, kanina. Opo, ha? Boss Alvin, ha? Boss Clint. Oo, boss, shoutout po sa inyo. ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Mm. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Bakit ayaw mo Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Bakit ayaw mo ipakita yung mukha mo? Pogi ka rin naman. 'Di ba? Chick boy ka rin naman. 'Di ba? Oh, kagaya mo si si Mang Kadyot. 'Di ba? At saka si Mang Eddie. Oh, kilala niyo si Mang Eddie? Hindi? Oh, next topic natin 'yan, si Mang Eddie. 'Di ba? Alam niyo yung mga banat niya na naalala ko pa nung panahon na na itong si Cardinal Sin naghihikayat ng mga ng mga marami nating kababayan na pumunta sa EDSA. Kasi nag-aalaga nun siya. Halos ganun yung style ng kanyang ng kanyang pandali. Boss Mike, bakit po bumubula ang bunganga? Eto na nga, alamin natin. Pasok! Habol kami, nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Andali, umpisa natin sa umpisa. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na. At ang aking putulin ko lang doon tandaan nyo yung 2018. Siya daw ay niligalig na. Okay po ha? Mga kababayan, itong aking sasabihin ay para sa lahat ng mga Pilipino. Mula nung 2018, ako ay niligalig na. Okay ha? Maliwanag, 2018. Tandaan nyo yung mga yan. Okay. Pasok. kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso. Doon Nung 2018 ginawan sila daw ng kaso. Ayan ha, maliwanag 2018. sa bansang Amerika. Sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi ng violations na hindi pa napatotohanan, sumunod daw sila sa batas. Kung meron daw silang nagawang violation wala daw katotohanan, BK Acid, Bayani, Boss, o Limuel, o Lerbagi, o Boss Alvin, o Pilipina, Hilario. yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer. Nasa korte na daw, kumuha na naman siya ng abogado, di ba? Tama naman proseso pala. Upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok. So aminado na siya na totoo na talagang nagkaroon siya ng kaso sa Amerika. 43 counts ng kaso na kanyang kinakaharap at binigyan niya daw siya ng kumuha daw siya ng 20
20 oo, na abogado. Oh, di ba? At meron na po kaming depensa. May depensa na daw Naghihintay pala. po ang aking mga lawyer sa Mm. Amerika at sa Pilipinas Oh. na simula ng trial. Oh. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Mula 2018 pinospone. Oh, ha? 2020 pinospone. Ginang 2022, pinospon. Oh, 2020. 2021, ganun din. Oh, ayan ha, 2020, 2021, ganun din daw. Ang tanong, presidente ba si Pangulong Bongbong Marcos noon? Nung nagkaroon siya ng kaso? Kasalanan ba ni Bongbong Marcos na magkaroon siya ng kaso? Napakaliwanag naman, di ba? Kailan ba naging presidente si Bongbong Marcos? Kailan ba? Di ba? Si Joyful naman. Ay, nako. Di ba, mga boss? O sige, tuloy natin. Pagbigyan natin si Mang Kanor. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa rin. O, pinospone pa rin daw, 2023. O, presidente na yon. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November. Hindi na daw papayag yung judge. O, ano magagawa naman natin doon? Ano magagawa ng doon? Gobyerno. 'Di ba? Ay, nako. Oh. 5, 2024, talaga pong itutuloy na. So kung itutuloy, dahil natuloy ang kasalanan mo, Bongbong Marcos. Ganon? Kasalanan ni Bongbong Marcos. Kasalanan ni First Lady. Ganon? Triple A, Boss Janet Santi, Boss Christine, Network, Jackie Apil. Kasalanan ba nila ni presidente 'yon? Kasalanan ng administrasyon 'yon? Alam nyo mga kababayan, ulitin ko, walang perfectong gobyerno. Ako syempre, marami pa rin diyan sa gobyerno ang maluloko. Aminin natin. 'Di ba? Wala. Pero sinasabi ko sa inyo, kailangan nating manimbang. Hindi solusyon yung pagtanggal sa pwesto agad. 'Di ba? Maninimbang tayo kung saan tayo mapapabuti. Yan, pa-victim, tama. Pa-victim talaga. Akala mo 'di ba, si Bongbong Marcos ang gumawa ng kasalanan sa kanya. Ay nako. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon. At hindi sabi niya, pupusasan na daw siya. Duterte kneel. Silent scream. Boss Anel, Maria Madrid, boss. Pagpunta daw niya doon, hindi niya daw alam na pupusasan na daw siya. Naniniwala ba kayo doon sa pang-uurat neto? Meron kang abogado doon. Diba? Kumuha ka ng abogado 20. Imposibleng hindi mo alam, hindi nagre-report yung abogado mo kung ano nangyayari sa kaso mo doon. Di ba? Di daw niya alam boss Norberti. Kasalanan. Ganun na nga, boss. Ang ginagawa nito, sabi ko sa inyo, di ba, lagi ko sinasabi, lahat ng mga nangyayari sa kanila na hindi maganda, na sila naman ang may gawa, isisisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ano kasalanan ni doon? Kung pupusasan ka na pala sa Amerika, nagkaroon ka ng kaso doon. Ano yun? Parang mga barangay tanod na napagkamalang ka lang, tapos hinabla ka? Tumuldok na, sabi ni Jackie Apil. Si malditang lolo sinasabi ko nakikijoin kay, kay PRRD. Sabi ni Boss Alvin. Hindi nangyari yun. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami, sabi niya, talaga pong itutuloy na.
Ngayon, Ayan na. ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. Hmm. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Hmm. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. O syempre nga, 'di ba? Pupusasan na daw siya nang hindi niya alam. Syempre, hindi na daw siya bumalik doon at hindi nangyari 'yon. Bakit di mo subukan bumalik? Tignan mo kung mapa-stop mo, 'di ba? Sabi dito ni Boss DM Channel, gagawa ng kasalanan sa Pangulo, ang sisi. Yun na nga eh. Alam niyo yung maraming ganyang Pilipino bato-bato sa langit. Pag nakagawa ka ng pagkakamali at pumalpak, hahanap ka ng sisisihin. Di ba? Ganun ang ginagawa niya eh. My goodness. Pastor naman eh. Okay. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako na talagang target nila. Hindi. Huwag mong nililito mo ang taong bayan eh. Nauunawaan naman namin eh, di ba? Simple, common sense, nakagawa ka ng kasalanan sa Amerika, sagutin mo, di ba? Nakagawa ka ng pagkakamali, nakalabag ka ng batas nila, panagutan mo. Di ba? Kahit naman dito sa atin, di ba? Naloko na. Nakagawa ka ng kasalanan eh. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Syempre, alam mo yung palos, parang bata ito eh. Hindi po ako tumakas pero nakabalik na ako sa Pilipinas. Syempre in-advise ng abogado, umuwi ka muna. Kasi nga, sureball yan, makakasuhan ka. Sureball yan dahil hindi nyo mamamaniobra ang batas ng Amerika. Diba? Alam nyo, itong problema sa atin sa Pilipinas, no? Yung mga taong sobrang talino, yung mga taong mapang-abuso, yung mga taong manggagamit, yung mga taong mga walang dyan, na mga leader, gagamitin nila ang taong bayan sa kahinaan natin. Yung kahinaan natin, hindi natin kayang unawain na sila lang ang nakakaunawa, dun nila tayo dadalihin. Gets nyo? Press 1 naman kung gets nyo ko. Kasi maraming ganyan. Diba? Maraming gumagawa niyan. Ginagamit ang taong bayan sa pananaw na hindi kayang unawain ng marami. Diba? Marami nang gumawa niyan. Ganyan. Aminin natin, marami sa ating mga kababayan na talagang hindi maunawaan yung ibang mga bagay-bagay. Na hanggang doon lang yung kaya nilang unawain sa ganyang bagay eh. Aminin na natin mga kababayan. Kasi kung pare-parehas yan, malamang pare-parehas sila ni Kiboloy. Kung matatalino yun. Kung, hindi ko naman sinabing bobo ha. Wala ko sinasabing bobo. Ulitin ko, ang tao may hangganan lang na kung hanggang saan lang kayang unawain yung mga bagay-bagay. Tayo, at ako may hangganan lang din eh, yung kaya kong unawain. Ako, inaamin ko. Diba? Inaamin ko. May hangganan lang yung aking kayang unawain ko. Bakit? Kung kaya kong unawain yung kayang unawain ng lahat, di sana, baka ako nakadiskubre ng telepono. Ako nakadiskubre na bilog ang mundo. Gets nyo? Gets nyo na ba? Huwag natin laliman yung mga yung opinion natin, pananaw natin. Naloko na. Diba? Hindi. Yun yung sinasabi ko, wala akong baka sabihin nyo, grabe ka naman sa mga Pilipino, Boss Mike.
Gagawin nilang issue yan. Oy, ganyan. Oh, sabi ni Boss Mike, mga Pilipino daw, bobo. Naloko na. Wala akong sinasabing ganon. Ine-explain ko lang. Real talk, di ba? Real talk. Ngayon, dahil nandito ako, Ayun I na. will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. So, eto na ngayon. Gagawin ni Kibs. So, ngayon, gagamitin ni Kibuloy yung ating batas sa Pilipinas. So, takot ito talaga. No? Gagawin niyang shield yung ating batas dito. Dito siya. Dito ako sa Pilipinas kasi may poprotekta sa aking batas. At doon ako makikipaglaban. Kips! Style mo, bulok, di ba? So kung ikaw ay malinis, wala ka talagang nagawang kasalanan sa Amerika, at eto lang naman opinion. Hindi ko naman, kasi syempre karapatan pa rin ni Mang Kanor yun kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano yung gusto niyang gamitin na pamamaraan, di ba? Ito lang naman yung opinion ko. Kung ako ay talagang malinis, wala akong nagawang kasalanan, kung saan ako nakagawa ng kasalanan, kung sa Amerika, doon ko haharapin yan. Doon ako makikipaglaban. Hindi ko idadamay yung bansa ko, yung gobyerno ko na wala namang kinalaman sa kung ano yung inaakusa sa akin. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.